Sa ngayon, itong ating Gilas Pilipinas na nagre-ready na para do sa game mamaya sa Iran. At mukhang maganda ang magiging strategy ni Coach Tim Cone. May sorpresa siya dito kontra sa Iran at masasabi natin na hindi aasahan ito ng Iran dahil mukhang gagawin talaga ni Coach Tim Cone ay gagamitin yung kanyang mga bench players at hindi lang do sa mga starters. Dahil syempre nakafocus ang atensyon nitong Iran dito sa mga kay Brownlee. Pero nakita na natin dito sa game sa Qatar na napatunayan ng Gilas hindi rin sila nagre-rely sa isang player. At kung kinakailangan ay merong ibang players na magko-contribute sa scoring. At dahil wala itong si Haddadi, masasabi din natin na malaki ang tsansa na makakaroon ng malaking dominant performance itong si Junmar Fajardo. At kapag yan ay nangyari, mas malaki tsansa nating manalo. Tandaan natin, yung mga ibang veterano ng Iran ay wala na doon. Pero malakas pa rin yan. Pero hindi rin natin matatawaran yung galing nitong Gilas Pilipinas. Kahit natalo tayo sa Jordan, sinabi ni Coach Tim ko na hindi siya nawawala ng kumpiyansa dito sa ating team. At malaki ang tsansa na mananalo tayo. Sa ngayon, ang gustong gawin ni Coach Tim Cone, unang-una, kinakailangan maganda yung maging simula natin dito sa light game kontra Iran. Nakita natin sa Jordan, maganda yung umpisa natin. Medyo nagkaroon lang ng problema nung pumasok yung bench players ng Jordan. Pero ngayon nakapag-adjust na itong si Coach Tim Cone. So ang gagawin niya ay maganda umpisa at masusustain niya ng ating bench players. Iyan ang dahilan kung bakit sobrang haba ng playing time ng bench natin dito kontra Qatar. Dahil gustong siguraduhin ni Coach Tim Cone na meron silang momentum pagdating dito sa laban kontra Iran dahil yan ang magbibigay sa atin ng mas malaking tsansa manalo. Kumbaga, hindi lang tayo aasa dito sa ating starting 5 at magkakaroon tayo ng mas malaking oportunidad na manalo kapag nakuha natin yung mukhang sasabihin natin na offensive flow at defensive flow ng ating mga bench players. Dahil kapag nag-click yung mga players na yan, iba't ibang kombinasyon ang pwedeng gamitin ni Coach Tim Cone at lalong mahihirapan yung depensa ng Iran para malaman kung sino pipigilan. At kung yung mga local players natin na nagko-contribute, mapipilitan yung Iran na gwardiyahan yan at lalong malilibre of course itong si Justin Brownlee at yung iba pa nating mga players. So yan ang magiging susi para manalo tayo mamaya kontra dito sa Iran. At syempre yung depensa at bawasan yung turnovers. 22 yung turnovers natin kontra do sa Qatar. Kaya yan ang isang bagay na kinakailangan nating i-limit. Although yung ibang turnovers naman doon nangyari na nung tampak na yung game. Asahan natin na dito sa game sa Iran ay yung turnovers natin ay mas mababawasan pa. Ang ganda ng panalo nitong Gilas Pilipinas kahapon kontra dito sa Qatar. Nakita natin first quarter pa lang yung ball movement at yung passing. Nakita natin kung paano nalilibre ito si Calvin Oftana para sa mga pasa niya, pati na ito si Justin Brownlee. First quarter pa lang binuhos na ng Gilas lahat. At ito yung binabagit natin na magiging malaking adjustment na gagawin ni Coach Tim Cone. Doon sa nakaraang video nabanggit natin, gagawa siya ng adjustment dito sa games kontra Qatar. At yan, nakita na nga natin. Ang ganda ng ball movement na ginawa nila. At ang daming nakakontribute. Sa sobrang ganda ng nilaro nitong Pilipinas, first quarter lang naglaro si Justin Brownlee, napahinga na. At nabigyan ng oportunidad yung iba nating players para naman makapag-contribute. Si Junmar Fajardo, ang ganda rin ng nilaro. Dinominate niya yung inside at nabigyan din of course ng first quarter lead ng malaki itong Gilas. At dahil natambakan natin kaagad, of course, good news yan dahil nabigyan ng exposure yung iba nating mga players. Sa ngayon, ang kailangan natin siguro tignan dito sa game dito sa Qatar ay kung paano natin yan mai-implement doon sa laban sa Iran mamaya. Siyempre, ibang level ng competition ng Iran. Alam natin yon. Pero, kung yung gagamitin nating ball movement, yung passing, at yung unselfishness ay matuloy natin mula dito sa Qatar game, makarry natin yung momentum, malaki pag-asa natin kontra dito sa Iran. Ang maganda dito nangyari sa game dito sa Qatar, unang-una, nakita natin yung mga players natin. Hindi tinitignan yung mga personal statistics. Gusto nilang tumulong sa isa't isa para manalo. Pangalawa, ang siguro kailangan i-improve dito yung unang-una ito si Angie Kwame. Kailangan mas maganda yung pagsalo niya ng bola. Ilang beses nating nakita pinapasahan siya, madalas nabibitawan. At
Of course, yung outside shooting nito si Marshall Lassiter kailangan mag-click. Need natin yan para dito sa game sa Iran. Marami silang malalaking players at para makapag-operate sa loob. Ito si Fajardo at si Japet at makapag-drive ito si Brownlee. Kinakailangan yung outside shooting ni Lassiter, Tolentino, Alas ay magkaroon ng efficiency. Dahil syempre kapag nai-score sila ng 3 points ay magkakaroon tayo ng mas malaking tsansa na lumubag doon sa loob. Pangalawa, kinakailangan din na maging maganda yung depensa natin. Diyan lahat nagsisimula. Kapag maganda depensa natin sa mga players, ay magkakaroon tayo ng mas malaking tsansa na manalo. Pero sa ngayon, nakita natin sa game sa Iran ang maganda. Ang daming players na bigyan ng pagkakataong maglaro at lahat ay nag-contribute. Yan ang pinaka-importante para sa ganitong klaseng sitwasyon. At ngayon, alam natin na si Coach Timko, malaking adjustment na gagawin yan kontra dito sa Iran. At syempre, alam natin, Iran nanonood din ng laban kontra Qatar. Kaya asahan natin na may mga sorpresang gagamitin ito si Coach Tim Cone kontra dito sa Iran. Okay, sa ngayon, ang magandang nakita natin doon sa strategy ni Coach Tim Cone kontra dito sa Iran o dito sa Qatar kahapon ay naipahinga ng matagal itong si Brownlee. Alam natin ito si Brownlee hindi 100%. So very important yung naging pahinga para sa kanya. Nakita din natin doon sa game na yon na naka-double figures ito si Fajardo at itong si CJ Perez. Sila nanguna sa scoring pero ang dami ibang nag-contribute. Importante ito si Calvin Aftanan. Mukhang na-regain na niya yung confidence niya. Nakita natin ang ganda ng 3-point shooting niya sa labas at kakailanganin natin yan doon sa game kontra sa Iran. Sinabi ni Coach Timko na pagkatapos ng first quarter parang naging practice na yung laban nila kontra sa Qatar. At understandable naman yun. Nakita natin ang babata, puro mga 15-16 years old lang yung mga players ng Qatar. At nakita natin yung skill level syempre, iba yung sa Gilas Pilipinas at iba yung sa Qatar. Hindi natin kinukumpara ang Qatar sa Jordan, pero nakita natin na iba talaga yung ball movement ng Pilipinas at yan ang magiging importante. At ngayon maganda yung naging strategy ni Coach Timko na pinahinga hindi lang si Brownlee, kung hindi maski na yung iba nating mga starters. Dahil nga maaga yung game time dito sa laban natin sa Iran at ngayon kinakailangan masiguro natin na handang-handa na lahat. Ang magiging importante dito kinakailangan yung mga outside scorers natin maging maganda performance at bawasan ang turnovers. Kapag yan ay nangyari, mas malaki tsansa natin kontra dito sa Iran. At syempre, kapag yan ay nangyari, magiging more than ready na tayo para harapin itong China. Kaya sa ngayon, gustong gawin ni Coach Timko na siguraduhin na yung lineup natin ay well rested na. Kaya maganda yung naging strategy niya kontra dito sa Qatar. Tambakan agad sa first quarter para makapagpahinga na yung mga players natin. Dahil yan ang magiging importante dahil walang day off ang Gilas bago labanan itong Iran.